continuous po ang ating negotiation sa mga vaccine producers at saka po sa mga countries. Tinitingnan po natin unang-una doon sa China, Sinovac. Isa po itong mga sources natin na more or less 20 to 50 million na doses ang kukunin natin doon. At nagkakaroon na po tayo ng starting negotiation sa Pfizer. And also, tuloy-tuloy po ang ating ugnayan sa UK ambassador pertaining sa access natin sa AstraZeneca. And then mayroon na kang ongoing na rin po tayong some sort of exploratory talks with India. Baka po sa next week ay kakausapin natin po ang ambassador at titingnan po natin kasi dalawa po ang pwedeng maging sources niya, yung Novavax at saka yung AstraZeneca. At the same time, tinitingnan din po natin, meron kaming meeting din po this coming day with the ambassador of Australia. So yun po nga tinatawag natin na yung i-vaccinate natin na 60 million Filipinos. Kumukuha po tayo ng portfolio of access sa different vaccine producers at saka mga countries na pinapunan po ng mga vaccine para po at least mayroon tayong 5 to 6 na countries na pagkukunan po nito. Meron na po tayong listahan na more than 35 million Filipinos nasa priority listing. Yun po ay binigay po ng ating Department of Health base rin po sa guidance ng ating mahal Presidente. So ang pinakauna nga po is healthcare workers at saka mga frontliners. Kasama po sa mga frontliners po nito ang mga police, sundalo at saka yung ating mga serviceman. Kasama rin po dito ang mga essential workers ng DSWD, DepEd at saka yung ating mga government agencies. At ang tinatawag po natin ng mga vulnerable communities at saka mga intelligence, mga poor communities, priority rin po yun. Pero sa strategy natin, Sec Martin, ang ano po natin ay gusto natin na maging effective ang pag-ano ng vaccine. So ang gagawin po natin ay una-muna geographical. Meaning, unahin po natin yung mga affected areas na katulad ng NCR, Region 4A at saka Region 3 at saka Cebu at saka Davao at ang Cagayan de Oro para maramdaman po natin yung effect ng vaccine para ang mangyari po ay magkaroon ng normal na buhay yung mga centers nito at ang ating ekonomiya ay umusad po kasi nakita po natin na malaki po ang epekto sa ekonomiya ng virus. May mga bakuna po tayo na nine-negotiate from China. Dalawa po yung bakuna tinitingnan po natin dyan, ang Sinovac at saka Sinopharm. Ang maganda po dito ay pwede po ito maging available this coming first quarter. Ang pagkakasabi po nila na sa aming negotiation initially is that pagka once na namin ng negotiation this coming weeks ay their vaccine will be available 60 to 90 days. And then maganda rin po ang ating negotiation sa mga US companies. We are negotiating right now to 4 companies in the US, lalo-lalo na po yung mga nakita natin na maganda ang efficacy, yung Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, and also we are negotiating also with Novavax. We are also negotiating sa Serum Institute, and also we are continue our negotiation to AstraZeneca dahil kasi ang napirmahan po natin last week is only the tripartite agreement. And we are looking forward na magkaroon pa tayo na tinatawag na at least 10 to 15 or even 20 million vaccine for each of these vaccine makers. Pero ang inano po natin, kagaya po na sinasabi ng ating mahal na Pangulo at ni Senator Bongo, ay kailangan po ang pipiliin yung safe, effective at saka tinatawag na affordable. At para po tayo magkaroon ng tinatawag na equitable access para po sa mga mahihirap at mga vulnerable na mga sectors po. Inapruban po ng Inglaterra ang emergency use authorization para sa Pfizer. At marami po nagsasabi, may mga iba taas kilay, napakabilis daw po ng pag-approve ng Inglaterra ng emergency use authorization para sa Pfizer. Paano po ngayon ang proseso na meron ng approval sa Inglaterra ang isang bakuna gaya ng Pfizer at meron ng approval under emergency use authorization ng 2 bakuna sa China? Ngayong meron pong EO na na-issue na si Presidente, totoo ba ho na in 21 days magkakaroon ng desisyon ng sariling FDA kung magagamit na sa Pilipinas ang Pfizer, ang Sinovac at saka ang Sinopharm? Dr. Domingo, the floor is yours. At saka ang Sinopharm. Dr. Domingo, the floor is yours. Ay, magandang tanghali, Secretary. Yung puntiriyang schedule ay kapag may nag-apply at kompleto po ang kanilang requirements na pinakita, magagawa po natin yan within 21 to 28 days ang processing
at decision kung magbibigay din po tayo ng emergency use authority dito sa Pilipinas. Totoo yun, Secretary, ang primary natin na requirement is that dapat meron na rin siyang equivalent na EUA galing sa bansang pinanggalingan niya or sa isang stringent regulatory authority o kaya galing sa WHO na emergency use list. At kapag meron sila nito, ay meron lang pong tayong ilalabas na maikling listahan naman ng requirements na kailangan nilang ipadala dito sa atin para makita natin. Pangalawa, yun nga ang ating expert panel ng meron po tayong mga bihasa, ng mga doktor na espesyalista sa bakuna, sa immunology, sa infectious disease, na susuri din po dun sa datos na ipapakita sa atin at magbibigay din po ng kanilang opinion kung karapat-dapat nga na bigyan natin ng emergency use authorization ang bakunang ito dito sa Pilipinas. Doc Domingo, nagkaroon po ng opinion si Secretary Duque na ang pinakamaaga na po pwede natin magamit ang mga bakuna ay second quarter of next year, 2021. Pero sa bilis po ng approval ng Pfizer, pwede ba ho na dito sa Pilipinas it will be earlier than second quarter dahil narinig ko po personal ang Presidente nagsabi, nako dapat mas maaga than second quarter. Ano pong possibility na mas maaga pa ang bakuna not just in the second quarter but possibly in the first quarter of 2021? Well, ako ngayon nagiging mas hopeful ako, Sec Harry, kasi sa totoo lamang po ang talagang in-expect ko magkakaroon ng EUA, ang unang mga bakuna sa US or sa UK or sa European Union, baka end of December pa. Kaya nagulat din po ako na ang UK ay nagbigay na ng EUA. Parang mas maaga po ito ng 3 weeks sa aking in-expect. At ang natin pong napapabalita ay ang US FDA mukhang magbibigay na rin po ng EUA, possibly sa Pfizer at saka sa Moderna within 2 weeks, 1 to 2 weeks. So ibig po sabihin nito, itong mga kumpanya na ito, kapag sila ay na-approve na sa Amerika o sa UK, maaaring naghahanda na rin po sila ng pag-a-apply sa iba-ibang bansa katulad ng Pilipinas. So kapag nag-apply po sila dito sa atin, then maaari pong by first few weeks of January, meron na rin po tayong maibigay na emergency use authorization at baka po mapaaga ng kaunti, baka magkaroon ng chance ng mga March, magkaroon na ng bakuna dito sa Pilipinas. Talaga ang magiging depende na lang po doon sa production kung mayroong mailalaan na supply para sa Pilipinas at maidi-deliver agad dito sa atin para po ma-distribute natin. Yun pong approval, baka po syempre po mauuna po iyon. And then yun na lang po talagang logistics and the delivery and distribution. Sa ngayon, meron tayo naka-standby na 10 billion sa Bayanihan 2 for the procurement of vaccine. Bagamat sa susunod na taon, under the National Expenditure Program, meron lang nakalagay doon na 2.5 billion na initial budget for the procurement. Pero sa huling report ni Secretary Sani Dominguez kay Pangulong Duterte in the last meeting namin, ay sinabi niya na nakahanda na ang ating pamahalaan na gumastos hanggang 73 billion pesos. Para nang sa ganon ay ma-vaccinate natin ang kulang-kulang 60 million Filipinos or more para ma-attain natin yung tinatawag na herd immunity. So with that, hindi na tayo dapat kabahan dahil marami pong pamamaraan na kung saan malilikom yung pera na yan. At sinabi na nga ni Senator Bong kanina, it could be bilateral, multilateral, or direct loans from ADB or World Bank or a combination. So wala po tayong dapat na alalahanin. Pagka po si Pangulong Duterte nagsabi na kaya ng gobyerno, totoo po yung sinasabi niya. At kami naman sa economic team ay talagang nakahanda na maglikom ng pera para po matustusan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan.